Hello kabayan, magandang araw kabayan. Tatanggalin pala natin ngayon kabayan yung bumper ng Toyota Corolla kabayan, front bumper. So bago ang lahat kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more car body repair, tutorial at tips kabayan. Yun na nga kabayan, tatanggalin na natin yung kabayan, yung bumper. Ito na kabayan sa Toyota Corolla, paano tanggalin yung bumper niya sa harapan. So ito kabayan, ito. Yan. Ito kabayan, kahit sisirain mo ito kabayan, mayroong bago tayo. Pero wag mong sirain, may Phillips screw dyan, no? Hilahin mo ang Phillips screw, tapos sikwatin mo. Tapos ito, iikot mo lang to tapos sikwatin. Ikot to kabayan ha. Lock to siya. So nakalock yan. Kung iikot mo lang flat screw yan, automatic pwede mo natanggalin. Tapos sa baba naman ito kabayan, puro lang yan siya 10mm. Wala na pala itong sa baba din, no? May apa-apat lang na 10mm to siya. Sa gitna wala na. Ayun, may bagong cover doon sa gitna. Tapos may bagong retainer din tayo sa kabilang side. Yan kabayan, tiningnan muna natin yung mga bago niya kabayan. So dalawa yung bago niyan kabayan, yung plastic lower niya kabayan, yung bumper support pa rin yan siya kabayan sa lower, yung plastic, saka yung bracket niya sa pinder sa bumper. Bago, kailangan titingnan muna natin yung bago kung parehas ba o hindi. Para pag hindi parehas, sabihin natin sa estimator na hindi parehas. So, yun ang mas maganda. Titingnan mo muna yung mga bago mo baklasin. Kasi minsan kasi kabayan, pag nabaklas mo na lahat, so ready na. Tapos pag tingin mo sa bago, hindi pala, hindi parehas. Yun ang mas maganda, i-check mo. Yung kabayan, tanggal na yung kabila, tapos pumunta na sa kabila, tinanggal ko naman yung kabila. Sikwatin lang yung kabayan, no? Kanino sikwat lang, oh. Diba? Tapos, yun, pati baba, inikot ko, tapos sikwat. Tapos, sabay palo sa baba, tapos sabay hila sa may bracket sa bumper para mahila yun. Kasi naka-clip yun sa kabayan, eh. Ingatan lang din natin yung kabayan, kasi yung labi-labi, baka masira. Tapos, sa taas naman kabayan, may Phillips screw dyan, at saka 10mm. So, dalawang Phillips screw, ang gamitin mo, kabilaan, tapos 10mm, tapos may clip, dalawa din. Yun lang naghawak niya. Tapos sa baba naman kabayan, puro lang yan siya 10mm. Pero yun nga kabayan, sa gitna wala na yun kabayan. Tapos sa gitna, pinaka taas ng grill sa may steel bracket ng kabayan, no, support. So mayroon dalawang clip diyan. Yung Toyota Corolla na ito kabayan, pag ito yung bracket ng pinder kabayan o bumper. Pag ito hindi maganda paglalagay, automatic na yon yung bumper tabingi. Hindi pangit yung bumper. Ito katulad nito. Kung ito nasa labas to, automatic yung bumper pag clip mo diyan, labas din. So kailangan ma-setting mo to mabuti. Katulad dito nga side okay lang yung kabayan. So yung gap nito, yung retainer sa kawin ganyan yung gap. So kailangan yung kabila, parehas yung kabila. Hindi yung labas yung kabila. Pag automatic labas yung kabila, automatic yung kabila labas yung bumper. So yan katulad yung kabayan, yung gap dito, ganyan yung gap niya, no. Yan, di ba? Pag sa kabila kasi bago yung retainer. Ito yung luma, eh. Ito yung bago. So pinalitan natin. So inangat lang natin to sa dito kabayan ito. So inangat natin, tapos tinanggal naman natin to, tapos nilabas natin yung pinder. Kailangan maparehas dito. Parehas na yan, oh. Okay na yan. Pag ilagay natin yung bumper, automatic safety na yan. So maganda yung alignment na sigurado. Ayan kabayan, tapos na kabayan, mapinturahan. So kailangan ikabit natin ulit. So tanggal kabit tayo yung nangyayari yan. O di ba? Ganun lang kasimple kabayan. Tapos yan, ipitin mo, tapos may palo konti. Ingatan na natin yan kasi may pintura na yan. Kasi pag magasgas, automatic pinturahan ulit. Mahirap niyan kabayan. So pag may pintura, dandahanin mo, lalo na pag ikaw lang mag-isa, magkabit. So normally talaga kabayan, dalawa kayo magkabit dyan, kabilaan maghawak para siguradong walang scratch yung pintura, kasi pag bagong pintura delikado. O yun kabayan, kinabit ko na yung sa taas. Tapos yan, mayroong kuha niya kabayan, may double adhesive yan siya. So saka na natin yan titirahin. Unahin muna natin yung gilid, pati yung sa lahat, yung mga nasa baba, para siguradong okay yan kabayan. Yan, o. Saglit lang din naman ikabit yan kabayan. Kahit 1 minute pwede mo na ikabit yan. Pagtanggal 1 minute lang din. Ang matagal niya kabayan, yung di ba baklasin mo din yan. Saglit lang din baklasin yung mga accessories din kabayan. Hindi ganong mahirap. Hindi katulad sa mga Hyundai na mga Santa Fe. Mahirap yung kabayan. Mga clip matitibay yun. Mga Volkswagen. Mahirap. Yan. Tapos yan naman sa baba, 10mm lang yan siya. Saglit lang ditirahin yan. Kung gano'n lang sa kabayan, yung bago yung sinabi kong kabayan, yung bago yung plastic doon sa baba. Yan. Tapos binigyan pa natin yung mga clip na bago yan kabayan, kasi wala na yan dyan sa dati. Tanggal na yan, eh. So binigyan natin ng bago. Kasi may mga bago to yung stock dyan, mga clip. So napaka-importante yung clip talaga kabayan. Kahit yung clip, matibay din yung clip kabayan. Hindi basta-basta yung clip sa kutsi.
Pag sikwatin mo yan ng basta-basta lang, hindi mo maayos yung pagsikwat sa gitna, so hindi mahirapan ka talaga magtanggal dyan. So kailangan sabay. Yung sinasabi ko sa inyo na dalawa, yung panikwat yung isa, tapos may maliit na Phillips screw, isabay mo yun pag sikwat. Tapos, yun na kabayan, okay yung alignment natin, di ba? Yun ang sinasabi ko, di ba? Yung pinaka-importante yung labi-labi na yan kabayan, yung dugtungan ng pinder sa bumper. Kasi yan lang lagi tinatunan ng mga mayari.